Hello again everyone, ito yung gabay ninyo. So advance, happy Valentine's sa inyo. Ayan, happy Valentine's to. So as usual, magsisimula tayo sa gabay natin. Aries, unang-una hanggang kay Pisces. Row 4, no? Laging kulelat si Pisces, pasensya na, yan talaga yung order. Sinusunod ko lang. So, tignan na natin, ano ba itong mga gabay ninyo. Kung hindi pa po kayo nakakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, Bekenemen, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal readings, guys, ilang beses ko bang uulitin? Yung personal reading natin ay serbisyo. No, ang tanging free lang na ginagawa ko mga ina-upload ko dito sa Facebook, ina-upload ko dito sa YouTube, or kapag nagla-live ako. Actually, medyo matagal na nga ako hindi nakapagbigay ng free reading. Palagi kasi akong drained sa kakabasa. Ang daming mga personal reading, bukod pa yung ating mga YouTube, Facebook, no? May Instagram pa tayo, may TikTok. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung katawan ko sa reading. Kaya huwag kayo mag-alala. Basta babawi na lang ako pagka, free naman yung mga reading natin pag nagla-live ako Pero yung iba, kung gusto niyo mag-send ng stars, ayan, pwede kayong sumingit. Syempre, parang nitro yun. Kapag nagpadala ka ng stars, priority yun, syempre, nagbigay ng stars simple lang naman yung kondisyon ko kung mag-yes or no questions tayo. Yan, share nyo lang. Dapat nakikita ko rin yung badge ninyo. Dapat naka-like and follow kayo sa ating FB page. Siyempre, nakikita ko yung mga badges ninyo. Kaya yan. Alam ko kung sino yung mga followers, top fan. Yan. So, umpisa na natin. Aries. Ito yung gabay ninyo. Itong mga gabay natin, huwag kayo magre-reklamo, maiksian lang po ito kasi 12 zodiac signs po ito. Kumbaga, guide nyo lang ito for today or kung kailan nyo po ito mapanood. Iba pa po yung mga readings na mahahaba. Para sa mga long readings, pumunta po kayo sa ating YouTube channel. Doon po yung ating playlist. Meron tayong yearly, monthly, and weekly. And may mga timeless din doon. Yan, may mga unboxings din dyan. Ay, ang gusto nyo yung mahaba-habang reading. Meron akong ginawa 12 months na forecast doon. Lahat ng zodiac signs. Kalkalin nyo na lang kasi natabunan na. Renewal. Judgment card, Aries. Nakikita ko, Aries, kung ano man yung kawang gawa na ginawa mo or kabutihan, ibabalik sa iyo ng tao na tinulungan mo. Oo, nakikita ko. Parang meron kang tinulungan dito and sobrang grateful niya na tinulungan mo siya ng mga time na na nahihirapan siya. At susuklian niya yun. Hindi ko alam kung paano, pero nakikita ko with the six of pence. Ibabalik niya sa iyo yung yung kabutihan mo. Kahit hindi ka nanghihingi ng kapalit dito, na ibabalik niya yun. Kasi grateful siya. Grateful siya doon sa iyong kabutihan ng mga time na nangangailangan siya. Okay? May nafe-feel akong forgiveness dito sa sa card mo na isa. So, hindi ko alam kung may mga mare-renew na relationships dito, Aries. Whether this is, yung mga taong na lost in touch mo dati kasi nagkaroon kayo ng misunderstandings, samaan ng loob, ayan. Nakikita ko na merong renewal ng relationships, whether family, friends, or romantic. No? Meron ditong mga magkakabati. Kahit sabihin natin na kahit hindi na kayo magkabalikan pagdating doon sa romantic, yung bang
magiging magkabati na lang kayo, hindi naman for the sake na magjojowaan uli kayo, pero ano lang, yung tipong nakapagbigay na ng forgiveness sa isa't isa. Yun, nafe-feel ko. Pwedeng may Aquarius energy. Meron kang star card dito. Okay? Huwag kang mawalan ng pag-asa dito, Aries. Yun yung sinasabi ni star card. Kasi posible pa rin matupad ito kung ano man itong tinutukoy niya na kahilingan mo, yung gusto mong mangyari. Possible na ano yan, na matutupad yan. Huwag ka lang huwag ka lang bumitaw dyan sa sa wini-wish mo na yan, kung ano man yan, okay? Move na tayo kay Taurus. Hello Taurus! Welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating Facebook and YouTube, don't forget to like, share, follow, and subscribe. PM lang sa ating FB page kung gusto ninyo mag-avail ng reading services. Dumiretso po kayo doon. Ay, defensive energy. Ay, nako. Meron ka 7 of Swords, 9 of Wands, the Moon. Nako! Meron ano dito, ha? Pisces energy. At mukhang merong mga secrets dito, Taurus. Napaka-defensive nitong person na to. Kung sino man ito. Yung tipong alam na nga, obvious na, huli na nga siya, i-deny niya pa. Oo, andun yung guilt niya eh. Very defensive itong person na to. Kapag kinonfront mo siya, napaka-defensive ng energy niya. Possible na talagang totoong may tinatago to, ayan. So, kung may nafe-feel ka, kung may intuition ka dito about this person, Taurus, na meron tong ginagawa behind your back, or meron tong sikreto, may mischief, may kalokohan, 7 of Swords no? Hindi ka pwedeng, dito ibig sabihin, hindi ka tiwa-tiwala tong person na to. Mukhang meron, kasi mapapansin mo yan, defensive yung energy niya. Ibig sabihin, may guilt. Kapag kinonfront mo, defensive agad. Or kahit hindi, parang di ba ganun yung iba minsan, madedetect mo kasi defensive agad. Yan. Or pwedeng may situations dito, Taurus, kung hindi ito yung person na nagdi-deceive sa'yo. Pwedeng ikaw ay kailangan mong protektahan yung sarili mo about something. No? Kasi may shield, Yun lang yung na-feel ko. Aside dito sa napag-usapan natin kanina. Pwedeng may situation dito na kailangan mong protektahan or ipagtanggol yung sarili mo. The Moon card means secrets and emotions, no? Mysteries, no? Mukhang may kababalagan kasi nga meron ditong yung isa, may mga sikreto siya pero dinideny niya. Pero bukod doon, pwedeng ikaw may mga may mga times na ikaw ay emotional or sensitive. Kasi meron kang Moon card dito. Pwedeng natitrigger yung emotions mo. Hindi ko alam. May mga situation na nakakapagpa-trigger ng emotions, no? So, ito yung mga energies na nakuha natin. Taurus, move na tayo kay Gemini. Hello Gemini, ito uli yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, subscribe. Personal readings, dumiretso po kayo sa aking FB page. Kung gusto nyo mag-avail, mag-PM po kayo dun. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. And Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ay. Mukhang may mga dapat ipaglaban dito, Gemini. Hindi ko alam. Kasi ayan yung 7 of Swords. Ay, 7 of Swords tuloy. 7 of Wands.
Stand up for yourself daw and your beliefs. Kailangan mong, kailangan mo itong ipaglaban, Gemini, kung ano man itong mga tinutukoy dito. Maging confident ka, tama. Ayan, binabanggit dito sa Seven of Wands mo and sa Queen of Wands na kailangan mong maging confident. Huwag mong i-underestimate yung sarili mo. Tsaka may binabanggit dito na kailangan mo daw i-maintain yung balance between career and personal life. Ayan, baka yung iba masyado kayong workaholic or wala na kayong time pagdating sa personal life, no? Pwedeng ganun. Wow! Merong person dito, na ay, mukhang ka dito. Ano ba tawag dito? Macha-charm or maa-attract ka dito kay Knight of Cups. Sabi dito, romantic and flirtatious itong person na to. So, pwede kang merong biglaang attraction dito, nangangamoy attraction. Possible na hindi mo akalain na ka dito. Yung ma-attract ka dito sa person na to. May nangangamoy na dito, may nangangamoy na encounter, romantic encounter dito. Ayan, pwede kang pwede kayong biglang magkagustuhan kasi parang may binabanggit dito na sudden love affair. Okay? So, kung hindi yan yung mga ganong bagay, pero may mga kilig moments talaga, ayan, situations or topics that make your heart flutter. Wow, may mga romantic encounters dito. Exciting, may mga kilig factor, ha? Porque ba Valentine's, ganun. Wala lang. Dahil talaga yung nakita ko dun yung lumabas. Okay, hindi kita binubola, Gemini, yung lumabas dito. So, ayan, ito yung mga energies na nakuha ko right now. Huwag na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Welcome uli dito sa iyong gabay. Itong gabay mo kung kailan mo ito makita, Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal reading services, kung mag-a-avail kayo, mag-i-inquire, dumiretso po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM. Ay, naulit na naman si Knight of Cups. Ano ba yan? May romantic encounter, Cancer. O, pwedeng ikaw lang ito kasi water sign. Pero pwede ring another water sign yung nakaka-deal mo. Pwedeng kapareho mong Cancer, Scorpio, Pisces. Possible na may instant jowa ka dito, Cancer. Kasi parang may meron ditong parang masaswept off your feet ka daw dito. No? Possible na merong love affair. Merong love affair, instant love affair na mangyayari dito. No? Parang ang bilis ng mga pangyayari, merong sudden may sudden na attraction. Merong sudden na chemistry between you and this person. Oo. Para kang kinoriente. Ayan, may mga situations dito na kilig, yung situations na that will make your heart flutter daw. Basta may romantic encounter, pwedeng kapareho mo na na water sign. Possible na ma-fall in love ka dito. Ayan, ang bilis. Ma-attract ka daw dito Possible na may sudden love affair. Take note, sudden. Diba? Kasi nga, kung sino man itong person na to, very siya, very romantic, flirtatious. Sabihin na natin na ka dito, ano ba tawag dito, yung may snatch ka agad netong person na to, ma-attract ka sa kanya, macha-charm ka niya.
Three of Wands. So, cooperation. Pwedeng iba sa inyo dito, meron kayong mga ano, may mga bago kayong kakilala, connections, or ano, possible na ano, bagong mga katrabaho. O hindi ko alam kung bago kayo dyan sa job ninyo at meron kayong ano, mga bagong kasama. Okay? Pwede rin ito na ano, bagong projects para sa iyo, no? So, mukhang enjoyable tong gagawin mo. Kung ano man itong bagong project na ito. Related man ito sa trabaho mo or hindi, kahit personal. Yung tipong may mga makakasama ka, halimbawa, ano, join ka ng banda, ayan, may mga bago kang, ano, may mga bago kang kabanda, may mga nakikilala ka, ayan, nakapareho mo ng, ano, parang pareho kayo ng interest or mga ginagawa, ayan, parang ganyan. So, nai-enjoy mo ito. Nai-enjoy mo itong company na itong mga to. Sabihin na natin na kahit na ano siya, kahit work-related or hindi, no? Meron ka ring 3 of Wands. Wow. Abundance. Wow. May success and abundance dito. Pagdating sa career mo. So, possible na kung mag-aano kayo, yung, ano ba tawag dito, yung nagpaplano kayo ng mga changes pagdating sa career ninyo, mukhang magiging successful pa rin kahit lumipat kayo. Ayan, no? Kasi parang merong travel dito, hindi ko alam kung nagpaplano kayong lumipat. Pero mukhang magiging successful pa rin. Yung mga plano ninyo mukhang magwo-work. Ayan. Okay, Cancer. Ito yung mga energies na nakuha ko. Lipat na muna tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung gabay ninyo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, subscribe. Personal reading services, dumiretso po kayo sa aking FB page. Mag-PM kayo doon kung mag-i-inquire kayo or magbubook. So, mukhang maano ka dito, ano? Mata-tower moment ka dito, Leo. May tower ka dito. Parang ano, hindi ko alam kung mga nakaraang reading, parang sa'yo din ba yung na-tower? Ewan ko, sa dami na nung mga reading, nahihilo na ako. Pero, ayun na nga, may mga ano na kasi dito, Leo. May mga bagay na talaga na dapat mo nang baguhin. Kumbaga, i-embrace mo na itong mga pagbabago na to kasi mukhang wala naman nang nangyayari doon sa mga outdated na ano, na belief systems mo. Pwedeng hindi na rin kasi talaga yun nagwo-work and naging ano ka na doon. Kumbaga, na-stuck ka na, naging stagnant ka na and wala namang matinong changes na nagaganap. Kaya ayan yung tower. May mga bagay na ditong ano dapat nang palitan. No, very obvious na ano. May mga bagay diyan na dapat mo nang i-give up. Baguhin mo na yung mindset mo. Okay? Basta meron mga renovation na kailangan gawin dito. May transformation na dapat nang mangyari. Kaya ipapadala sa iyo yung tower card. Kasi the more na nire-resist mo yan, lalo ka mata-tower. Dinidelay mo lang, kumbaga dinidelay mo lang ng dinidelay yung tower moment mo. Pero, kumbaga, kung hindi natuloy yung tower moment mo kahapon or kanina, pwedeng sa mga susunod na araw or next weeks or sa mga susunod na buwan, doon matutuloy at matutuloy pa rin yung tower moment na yan. So, ang nangyayari is pinoprocrastinate mo lang ng pinoprocrastinate, pero doon din siya pupunta. No? Ang ibig sabihin nun, i-embrace mo na yung pagbabago. Okay? May Ace of Cups dito. Possible na may ma-receive ka. Leo, something special. Pwedeng gift para sa iyo. Okay? Pwedeng iba dito nagsisimula kayo ng romantic relationship.
or deep friendship, no? Either romantic relationship itong magsisimula sa inyo or malalim na BFF. Yan, magkakaroon ka ng bagong BFF. Basta may marireceive ka ditong something special. Kasi siguro Valentine's, Leo, baka regaluhan ka ni person o ni jowa, o diba? 7 of Wands. Eto na naman tayo, Leo, yung mga dinedepensahan mong mga belief systems mo. Kaso nagkokontra nga yan doon sa Tower card. Pwedeng talagang yung iba sa inyo, hindi nyo pa rin mai-let go itong mga belief systems ninyo. Ayan kayo, nandiyan pa rin yung energy ninyo na ipinipilit ninyo yan, idinidepensa ninyo. Okay? Pero ang masasabi ko lang sa'yo, Leo, kagaya ng binanggit ko kanina, kung i-delay mo nang i-delay ito, pinoprocrastinate mo lang, malilipat lang, kumbaga marireschedule lang si Tower, pero darating at darating din siya. Okay? So, ayan. Move na muna tayo kay Virgo. Hello, Virgo. Ito yung gabay mo ngayong araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook. Personal reading services, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire. The Sun card. Ganda. The Moon. Uy! The Sun and the Moon. Araw-gabi. Ano to, Virgo? Meron kang dito, night and day. Anong meron? Ay! Alam mo, naguguluhan ako sa card mo. Shadow and light, araw-gabi. Meron ditong araw at gabi na iniisip mo. Kasi ayan, may mga dito meron ka mga nire-reminisce dito, Virgo. Mukhang bumabalik ka na naman sa past. Binabalik-balikan mo na naman itong mga past memories. At merong energy ng araw-gabi dito. Teka, hindi ko ma-analyze tong araw-gabi. Pero ito Pisces energy. Pwedeng may Pisces dito. Okay. Yung sinasabi dito sa The Moon card mo is revelations. That will make everything clear. So, mukhang magkakaroon, maliwanag na ma-enlighten ka. Kasi si Sun card, lahat ng mga nasa shadows, i-reveal niya. Lahat mabibigyan ng kaliwanagan. Yung Moon, ganun din yung binabanggit niya rito So, kung ano man itong mga shadows na ito yung mga mare-reveal dito. Dalawang nagliliwanag yan, may enlighten ka pa rin dito sa Moon. Use your intuition daw. Pay attention to the signs. Okay? Kung ano man yung mga palatandaan, yung mga symbols, mga senyales dyan, yun yung gamitin mong guide. Okay? Nakikita ko lang din dito sa Sun card mo is a period ng pagiging all is well. Pag sinabi natin ganun, in all areas, lahat okay. Pagdating sa health mo, pagdating sa relationships, happy ka overall, ibig sabihin lang nung Sun. Lahat ay okay. Ito ay period ng pagiging masaya at punong-puno ng energy. Ayan, a time of great joy and happiness. Okay, may mga epiphanies nga. May mga matutuklasan ka talaga dito. So, ayan, damo yung sarili mo. Sana maganda tong mga to. Ayan, sa pagiging successful kasi plans that work out perfectly. Okay, Sun card, all is well, masaya, kompleto, successful, healthy. Punong-puno ng energy. Okay, and punong-puno ng kaliwanagan. Dalawa tong kaliwanagan mo, may mga mare-reveal sa iyo dito. Ito yung binabanggit ko sa iyo kanina.
Okay, parang meron kang binabalikang memories dito. Ayan o, you are revisiting old dreams or plans. Pwede may kinalaman sa childhood mo. Pwede may mga tao from the past na nanunumbalik dito sa present situation mo. Pwedeng ayan, pwedeng romantic. Pwede may kinalaman sa childhood. O baka dati mong baka childhood sweetheart mo ito, Virgo, Kasi parang may binabanggit siya na na childhood memories and then romantic. Possible na ma-reconnect ka sa iyong childhood love. O diba? Move na tayo kay Libra. Hello Libra, ito yung gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook. Tingnan muna natin yung mga energies mo, Libra. Personal readings, dumiretso ka sa aking FB page kung balak mong mag-avail ng reading services. PM lang kayo kung mag-i-inquire kayo or magbubook. Ano ba yan, Libra? May tower tas the moon. Mukhang may mga matutuklasan ka dito, Libra, at mukhang hindi maganda ito. Napipil ko na. Yung combo ng yung combo ng tower at saka the moon na yan, notorious. Pero at least Libra, blessing in disguise yan. Hindi man maganda yung mga matutuklasan mo dyan. At least marireveal sa iyo. Pasalamat ka pa kay tower at saka kay moon. By the way, may Pisces energy dito. Ayun na nga. So, mukhang may mga shocking moment dito. Bukod Libra doon sa may mga madidiscovery kang hindi ka nais-nais na pwede mo ikashock. Meron ka ring mga disappointment dito. No? Kasi may 5 of Cups ka eh. Pwede may mga may mga ina-anticipate ka. Pero, baka mag-fail. Baka hindi dumating or hindi mag-workout, kung ano man itong mga bagay na ito, no? So, may disappointment, may frustration, and may tendency ka ditong mabad trip, magpo-focus ka doon sa magpo-focus ka dito sa disappointment mo. Pero kung ako sa'yo, Libra, kasi kung na yan, halimbawa, nag-fail na nga yan, nawala na, or hindi na babalik, ba't ka pa magpo-focus doon? Sayang lang energy mo. No? So, inire-remind ka ni 5 of Cups na kung may mga hindi man mag-workout dito, kumbaga na yun eh. Talo na, hindi na babalik. Mag-focus ka doon sa 2 cups na naiwan. Kasi may 2 cups pa naiwan dito. Ibig sabihin, pwede ka pa namang mag-start uli. No? Para, instead na mag-focus ka dito sa mga wala ka nang magagawang remedyo, dito ka mag-focus kasi may magagawa ka pa dito sa 2 cups mo. So, yun lang na may advice sa'yo, Libra. Move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Welcome dito sa iyong gabay. Kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, subscribe. Mag-PM ka sa aking FB page kung gusto mong mag-inquire o mag-avail ng reading services. Happy Valentine sa inyo. Yung mga may ka-Valentines dyan. Okay. Meron ka ditong Ace of Cups. Ay! Ano ba yan? Sagwa naman ng 5 of Cups. Naulit. Galing kay Libra to. May ganyan siya. May magician ka. Uy, mukhang may magsisimula dito, Scorpio. At mukhang ito ay, wow! Kung ano man itong sisimulan mo, this will be a beautiful emotional experience. Possible na papasok ka sa commitment o relationship. Ayan, no, merong romantic relationship dito. Or friendship. Yan. Pwedeng malalim na friendship or romantic na connection yung papasukin mo. O, makakatanggap ka daw ng love letter. Okay, kung hindi man love letter, basta itong si Ace of Cups is may marireceive ka. Ayan, kahit naman. Pero may binabanggit kasing love letter dito at saka pagpasok sa sa romantic relationship. Kaya siguro may love letter. O baka meron kang meron kang pen pal. Uso pa ba yun?
O kaya basta may magpapadala sa'yo ng message dyan na na magre-reveal ng kanyang proposal. The Magician. No, you are manifesting. Ayan. Magic is alive in your life. Kung ano man ito na kailangan mo, magmamanifest na, ayan, may success na naghihintay sa'yo dito, Scorpio, yung binabanggit ni Magician. Basta naniniwala ka, yan, magiging successful yan. I-manifest mo. Kasi parang may minamanifest ka nga, yun na nga eh. Pwedeng marireceive mo na nga to kasi minamanifest mo na siya. At mo kami binabanggit nga na success. Baka may success na paparating sa'yo kung ano man itong gagawin mo. Magiging successful. Ngayon lang, ewan ko may mga disappointments dito with the 5 of Cups. Meron ka mga ine-expect pero hindi magta-turn out kagaya ng ine-expect mo. So, yun yung ikaka-frustrate mo dito. Pwedeng iba i-Indianin kayo ha. May napipila ko. Ewan ko kanina pa sumisingit sa isip ko. Merong hindi sisipot dito. Merong aatras, may mangi-Indian, may magbabago isip, may hindi sisipot, no? At pwedeng yun yung ikaka-imbier na ninyo, ikaka-frustrate ninyo, Scorpio. Okay? Move na tayo kay Sagittarius. Hello, Sagittarius. Ito yung gabay mo ngayong araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, subscribe. Personal readings, kung gusto mo mag-avail, diretso ka sa aking FB page, doon ka mag-PM. Whether magbubook ka or mag-i-inquire. Tignan na natin to. So, happy Valentine sa inyo, Sagittarius. Kamusta naman ang mga kajawaan? Meron na ba kayong ka-date? 5 of Swords. Naku, meron ba mahilig magsugal dito? Mahilig ka bang tumaya-taya? Mahilig ka ba sa casino, sa tong-eat, sa wedding? Dear mo, matatalo ka dito. Huwag ka muna sumugal ha. Whether literal na mahilig kang tumaya-taya, o mahilig kang umupo sa mga madyungan, sa mga tong-itsan. Huwag muna, dear. Huwag ka munang tataya. Kasi mukhang malakas yung tsansa na hindi ka mananalo. So, kung ano man ito, may kinalaman man ito sa tong-its, madyong, pwedeng ibang bagay. Ibig sabihin, wag ka muna mag-take ng risk kahit na itong papasukin mo. Na medyo alanganin, yung tipong makikipagsapalaran ka or susugal ka. Halimbawa, investment, ayan, maglalabas ka ng malaking pera. Kahit naman hindi siya sa sugal. Ibig sabihin, yung hindi mga madyong tong-its casino. Halimbawa, balak mong mag-invest sa merong uso ngayon na yung mga nagtitinda ng mga iniinom, hindi ko nababanggitin, no? Halimbawa, naisip mo. Basta make sure lang na legit yung pinapasok mo, at saka hindi ito yung time na makikipagsapalaran kayo, yung nafe-feel kong energy dito. So, whether nagpaplano ka na mag-resign, yan, wag muna. Siguro paliban mo muna kasi wag ka munang gagawa ng anything risky. Kasi possible na ka maolats ka rito. Maalanganin ka. Ayan nakikita ko you have 8 of Cups. So, kung may plano kang umalis, ayan, whether paglilipat ng trabaho, or paglilipat ng bahay, basta parang meron ditong aalis sa bahay, or travel, o kung ano man. Wag muna. Wag ka munang magre-resign, wag ka munang aalis dyan. Stay put ka lang muna, palipasin mo lang muna. Basta wag ngayon, mukhang hindi ito yung tamang time na gumawa ka ng mga ganyang bagay, no? And merong Cancer, Scorpio, Pisces energy dito with the King of Cups. Kung person to, Sagittarius, wala kang dapat ipangamba. Kung ito ay manliligaw o person mo, kasi itong person na to ay katiwa-tiwala. Ayan, trustworthy, honorable, and devoted. Take note. Devoted ito sa iyo. Someone you can completely trust.
Yan. So, mukhang may ano ha. Kung manliligaw mo to, ayan, kung pinagdududahan mo yung kredibilidad netong taong to, ang sinasabi dito, mapagkakatiwalaan naman siya, marangal itong tao na to. Okay? So, ayan. Safe ka dito sa person na to kung yun yung gusto mong malaman, Sagittarius. Move na tayo kay Capricorn. Hello Capricorn, ito yung gabay mo sa araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, dumiretso ka sa aking Facebook page. Kung gusto mo mag-inquire o mag-avail ng reading services, PM lang po kayo doon. 3 of Swords, 9 of Pents, at saka 4 of Cups. Parang hindi kayo happy sa nangyayari ngayon dito. Ayan, dalawang card ng ano, pagiging malungkot. 3 of Swords and 4 of Cups. Hindi lang to sa hindi masaya. Parang hindi na kayo na-excite, hindi kayo, ewan ko, parang merong something na natatabangan kayo or nakukulangan na kayo dito. Relationship man ito or job situation, hindi ko alam, pero parang hindi na kayo happy dyan sa ginagawa ninyo. Oo. Successful ka rito, nakikita ko with the 9 of Pentacles, pero parang may kulang sa iyo. Oo. Grabe, ang lakas ng yung feeling na oo, ang dami mong datong, successful ka, pero may kulang. May kulang na hindi kayang bilhin ng pera, Capricorn. Yun yung nadedetect ko dito. Okay. At dahil dyan, ikaw ay nalulungkot. Kasi sa kabila nung successful ka, sa kabila nung ang dami mong datong, dami mong kayang bilhin, pagdating dito sa bagay na to, na kulang sa'yo, yung feeling mo na something na kulang, yun yung alam mo na hindi mo kayang bilhin. Okay? Basta, yan yung nafe-feel ko sa iyo. Move na tayo kay Aquarius. Hello Aquarius, ito yung gabay mo ngayong araw na to or kung kailan mo ito matsempuhan or mapanood. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, mag-PM ka sa aking Facebook page kung balak mong mag-inquire or mag-avail ng reading services. Knight of Cups. Sayang Aquarius, no, nakikita ko dito is failure and disappointment pagdating sa connection mo dito sa isang person. Ang dami mo pa naman sanang plano or kayong dalawa. Parang ang dami ninyong plano pero hindi ko alam, parang nauwi sa hiwalayan ito. Nakikita ko dito may mga long term na plano ka na with this person pero hindi mo inaakala na mag-e-end yung ano ninyo. Hindi mo inaakala na mag-e-end yung relationship ninyo. Possible na ano to, Cancer, Scorpio, Pisces yung nakaka-deal mo rito. Hindi mo inaakala. Kasi parang parang nagkaroon ng betrayal with the 3 of Swords. Hindi sa yun sa pinakamasakit. Hindi mo akalain na magagawa sa'yo nitong taong ito yung ginawa niya. Hindi mo inaakala na ibibetray ka niya, And hanggang ngayon, pwedeng masakit pa rin sa'yo itong betrayal na ginawa niya. Sayang. Kasi nakikita ko dito, ang daming plans pang long term, pero parang bigla na lang nagkaroon ng ending yung relationship. Dahil lang sa betrayal or third party situation, no? So, ayan. Yun yung na-pick up ko.
move na tayo kay Pisces. Hello Pisces, ito yung gabay mo ngayong araw na to or kung kailan mo matsyempuhan at mapanood itong ating reading. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, subscribe. Mag-PM ka Pisces sa aking FB page kung balak mo mag-avail, mag-book ng personal reading or mag-inquire. Dalawang 3, hindi ko alam ano ibig sabihin nito sa numerology. Kung magaling kayo, ayan, baka may sagot kayo. Or research nyo na lang sa Google. Nakikita ko dito, Pisces, para kang natutorn sa dalawang bagay. Aalis ka ba dito sa current job mo? Mag-a-abroad ka ba? Or kung wala ka namang plan mag-abroad, basta lilipat ka ba sa iba o mananatili ka dito sa bagay na ginagawa mo? Na na-enjoy mo. Love mo kasi itong ginagawa mo dito, Pisces. And pwedeng nasisilaw ka din sa ibang opportunity kasi pwedeng mas maganda yung offer doon or mas malaki yung chances mo na kumita ng malaki and ma-promote or mas umangat, no? Yung career mo. Kaya lang kasi itong ginagawa mo, natutorn ka, kahit na hindi siya ganun kabongga, yung sinisweldo mo dyan, nai-enjoy mo, love mo talaga yung ginagawa mo dito. So, yan yung nakikita ko, parang hirap ka ngayon dito mamili or mag-decide with the Two of Swords. Meron kang dalawang bagay na, hindi mo alam kung alin dito yung pipiliin mo. Kasi parehong pareho namang valid yung pinagpipilian mo kasi dito malaking chances mo na yumaman ka or tumira sa abroad. Kaya lang pagdating naman kasi dito sa isang bagay, ito talaga yung love na love mong gawin. Yun nga lang pagdating sa sweldo, hindi kasing bongga nung nandito. So, pwedeng natatakam ka rin dito sa opportunity mo and at the same time, natuturn ka kasi parang ayaw mo ring iwan to kasi love mo nga yung ginagawa mo or napamahal ka na dyan sa job mo na yan. Okay? Job man itong pinag-uusapan or ibang bagay. Pero yun na, parang nakikita ko dito is indecision. No? Hindi ka, hirap kang mamili. Okay? Confused. So, ayan. Ito yung mga nakuha kong messages para sa gabay ninyo ngayon. Maraming salamat uli sa panonood ng ating reading. Happy Valentine sa inyo. Take care and God bless.